Sa kabila ng kakulangang pinansyal, binuo ni Nanay Edith Alita, 59 na taong gulang, at ng kanyang asawa ang kanilang tahanan sa Rodriguez, Rizal, sa lupang hindi nila pagmamay-ari. Para sa kanila, bawat araw ay isang hamon ng pagsisikap at pananalig, isang paglalakbay upang magpatuloy at makahanap ng ginhawa sa gitna ng pagsubok. Ito po, patuloy pa rin pong naghahanap buhay. Nagtitinda po ako sa ukay-ukay. Kung papatinda ng mga tao sa akin, tinitinda ko para lang kumita. Dating kasambahay si Nanay Edith na nakikipagsapalaran hanggang Batangas at Cavite upang kumita para sa pamilya. Ngunit napilitan siyang tumigil nang mapaalis sila sa dati nilang tinitirhan. Kasabay ng pagkakasakit ng kanyang asawa, isang dagok na tuluyang nagbago sa takbo ng kanilang buhay. Minsan po namamasukan po ako, yun nga po, yung nangyari nga po dito sa amin, kaya napa-stop nga po ako sa trabaho. Yung sa baga po, may yung baga niya, tapos na siya, tapos diabetes. Napasok na po talaga sa hospital, yung sa awan man ng Diyos, Spring Friday, pupunta kami doon. Katulad ng ganyan, nakatengwang na ganyan kami lang mag-asawa. Pero si Nanay Edith ay hindi marunong sumuko. Kung walang benta sa ukay-ukay, gagawa siya ng paraan para may mapagkakitaan. Laban lang ako, bahala na. Sabi ko, si Lord, dyan lang naman yan eh. Hindi na ako pababayaan yan eh. Bahala na po si Lord. Alam naman niya yan kung anong gusto niya ibigay sa akin. Tanggap po naman yan eh. Hindi na ako naghahangad ng sa buhay ko. Basta ako abang malakas pa ako, go lang ng go. Diba? Sa gitna ng walang kasiguraduhan, may isang munting pangarap na kanyang pinanghahawakan. Isang maliit na tindahan sa kanilang bahay. Kaya gusto ko kako yung grocery lang ba sa bahay. Tapos bahala na, mag-discarte na lang ako. Magtinda ako dun, itong asawa ko dito. Basta pagsiskapan mo, uunlad ka, alagaan mo, pagbutihan mo. Yung ang gusto ko. Huwag pabayaan, huwag iwanan. Sa gitna ng lahat ng hirap na dinaranas ni Nanay Edith, ngayong araw, makakamit na niya ang matagal niyang pinapangarap. Pasalamat po ako sa binigay sa akin ng panghanap buhay. Marami pong salamat. Salamat po sa UNTV po. Ito po, natugunan na po yung kahilingan ko na ibigay na po sa akin. Maraming salamat po. Bagong henerasyon ng party list. Maraming salamat po. Ang kwento ni Nanay Edith ay patunay na ang pag-asa ay hindi nasusukat sa karangyaan. Madalas, ito'y nakikita sa simpleng pagpiling bumangon sa araw-araw, sa pagsisikap na magpatuloy, at sa tibay ng loob na bigay ng may kapal para harapin ang bawat pagsubok ng buhay, gaano man ito kabigat.